Dahil sa pariwara niyang ina, magulo ang buhay na kinalakhan ni Selena. Wala na ang lolo't lola niya na takbuhan niya kaya't nagagawa na siyang saktan at ipahiya ng kanyang ina. Habang ang ama naman niya, hindi niya na nakilala dahil bata pa lamang siya namatay na daw ito. Dahil lulong ang ina niya sa sugal at bisyo, siya ang ibinayad nito sa malaki nitong utang. At ngayong nagtatago na ang walang puso niyang ina, siya na ang hinahabol ng pinagkakautangan nito. Si Calix, pangatlo sa magkakapatid na Madrigal. Ito ang maghahabol sa kanya at magbibigay ng pagkakataon kung paano niya mabayaran ang utang na iniwan ng kanyang ina. Kay Calix rin kaya siya nakasumpong ng pag-asa at ginhawa o impyerno lang din ang daranasin niya. Ating alamin ang buong kwento. Sold to the Dangerous Billionaire. Written by PL. Patay ka nito kay boss. Rinig ni Selena ang dalawang lalaki na dumukot sa kanya. Kanina pa ito hindi magkasundo kung ano bang gagawin sa kanya. Sa totoo lang, gusto na lang niyang mawala agad. Sawa na kasi si Selena na pagbayaran ng mga atraso ng ina niya kahit wala naman dapat siyang obligasyon sa mga iyon. Malala na ang problema ng inay niya sa utang nito. Desperada na ito kahit natalo na sa sugal. 1 milyon ang naipatalo nito sa sugal at basta na lang siyang iniwan. Dahilan para siyang habulin ng mga pinagkakautangan nito. Maging ang bahay nga na binili ng kanyang ama para sa kanila ay hindi na rin pala sa kanila. Dahil matagal na itong nakuha ng iba dahil sa ipinambayad ito ng ina niya sa sugal. Hindi rin naman kasi talaga maganda ang trabaho nito. Isa itong bayarang babae na walang alam gawin sa buhay kundi ang magpakalayaw. Matapos lang siya nitong ipanganak, hindi naman na siya nito nahalagaan. Ang kanyang lolo't lola ang nag-alaga sa kanya simula nang maliit pa lamang siya. Ngunit pagsapit ng high school, pumanaw ng sabay ang dalawang matanda. Napunta siya sa kanyang ina at ginawa siya nitong alila. Pasalamat na nga lang din si Selena at nag-iisa lang siya dahil kung sakaling marami pa siyang kapatid, mahihirapan lamang ang mga ito. Sabi ni boss, wag mo siyang tawagan dahil may importante siyang lakad. Gago ka kasi. Narinig na naman niya ang dalawang dumukot sa kanya. Ano bang gagawin natin sa babaeng yan? Wala pa siyang utos. Dapat lang malaman ni boss na hawak na natin ang anak ng babaeng yun. Sa tingin mo papayag si boss na wala siyang mahita matapos niyang pautangin ng 1 milyon ng lukaret na babaeng yun? Mariing napapikit si Selena. Bakit ba ganito ang buhay ko? Bakit kung sino pa ang masama, sila pa ang maganda ang buhay? Bakit po? Ito ang mga tanong na naglalaro sa isipan niya habang lumuluha. Patayin niyo na lang ako. Pakiusap ni Selena sa dalawang lalaki. Nahihirapan na ako. Si boss ang magdedesisyon at hindi kami. Sumusunod lang kami sa utos. Patuloy lang sa pagluha si Selena habang yakap ang kanyang sarili. 1 araw na siya sa lumang silid na ito. Boss daw kasi ng dalawang hinihintay. At hanggat wala ito, mananatili siya dito hanggang sa ito na ang mag-utos ng dapat na gawin sa kanya. Malalim yata iniisip mo. Naputo lang malalim na iniisip ni Calix nang bigla siyang akbayan ni Migo. Mauna na akong umuwi, may nakalimutan pala akong asikasuhin. Bawi na lang ako sa susunod na araw. Pakisabi na lang sa kanila. Paalam niya bago lumakad na patungo sa kanyang kotse. Napakunot ang noo ni Migo at siya ay sinundan. Sa utang ba yan? Sinabi naman sa'yo ni Andrew mag-restaurant ka na lang gaya niya. Malay mo, makahanap ka na rin ng babaeng para sa'yo. Dinadamay mo na naman ako. Ikaw na lang kung gusto mo na palang mag-asawa. Napapailing pa si Calix. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Tsaka kaya ko namang i-handle ang lending company ko . Kumindat pa siya sa kapatid niya. Hindi pinapakita ni Calix ang dark side niya dahil labas naman ng mga kapatid niya sa business na kanyang pinapasok. Hindi na rin kasi niya nais na idamay ang mga ito. Sus, babae lang siguro dahilan kaya uuwi ka na. Ikaw na ba ang bagong babaero sa atin? Natatawang tanong pa ni Migo. Malabo ang sinasabi mo. Busy ako sa trabaho, sige na mauna na ako Migo. Bawi na lang ako. Tsaka present naman tayo sa araw ng kasal ni Andrew. Huwag na siyang magtampo. Natatawang sagot ni Calix bago sumakay na sa kotse. Sumeryoso ang ekspresyon niya nang makasakay na sa kotse. Bumalik na naman ang inis niya sa dalawang tauhan niya dahil sa pangangambala nito sa kanya. Dahil mahaba ang biyahe ay baka madaling araw na siyang makarating.
Pinadediretso siya ng dalawa sa lumang bahay kung saan palaging dinadala ng dalawa ang mga makukulit na taong may atraso sa kanya. Mahigpit siya at malupit, ganoon naman dapat, di ba? Pera ang usapan, inutang nila kaya kailangan nilang bayaran sa tamang araw o buwan na sinabi ng mga ito. 2:00 ng madaling araw siyang nakarating dahil hindi mabilis ang patakbo niya. Dumiretso siya sa silid kung saan may ikinulong ang 2 tauhan. Hindi niya naginising ang mga ito dahil alam niyang puyat naman ang mga ito sa pagbabantay. Tumambad sa kanya ang babaeng mahimbing na natutulog. Nakatali ang kamay at paa nito. Halatang galing sa matinding pag-iyak dahil bakas pa ang luha sa pisngi at sa mga mata nito. Napakaamon ng mukha nito kaya naman walang imik siyang lumapit sa dalaga at kinalag ang pagkakatali nito. Napansin niyang bumakat ang mahigpit na pagkakatali sa kamay at paa nito. Madaling makita dahil maputi ang dalaga. Nagulat yata ito nang magmulat kaya naman agad itong napasigaw. Parang awa mo na, wag po. Mabilis na umagos ang luha ng babae. Don't worry, I won't hurt you. Sambit niya habang inaalis ang tali. Napatango ito. Si mama ang may utang sa'yo kaya bakit ako nandito? Patakaran ko na to. Na kapag hindi mahanap ang mismong may utang sa akin, anak o kahit sino sa pamilya niya ang pinapakuha ko. Pero wala akong pambayad. Dapat ba patayin na kita? Naningkit ang mata ni Calix. Ngunit sa maamong mukha ng dalaga, talagang nagsasabi ito ng totoo. Sige, patayin mo na lang ako. Mas madali yun. Tinitigan niya ito sa mata. Gawan natin ang paraan kung tutulong ka. Marunong ako magluto. Marunong ako sa gawaing bahay. Let's see what we can do. Bahagya siyang ngumiti. Iniwan niya na ito sa silid. Napailing si Calix. Malupit siya sa lahat at wala siyang patawad. Ngunit bakit pagdating sa dalagang ngayon lamang niya nakita ay bigla na lamang siyang nagdalawang isip na ipaligpit ito. Paniguradong dahil sa konsensya niya kaya siya nagdalawang isip. Inosente ito at walang alam sa utang ng inay nito. Sapat na iyon para bigyan niya ng pagkakataon ng dalaga na makaahon sa kinasasadlakan nitong impyerno. Nagising si Selena bandang 8:00. Alam niya ang oras dahil may orasan naman na nakasabit sa dingding. Natatandaan pa niya ang nangyari kaninang 2:00. Dumating ang boss na tinutukoy ng dalawa at kinalag ang kanyang tali. Sabi ng mga ito malupit ang boss nila. Bakit kagabi? Tila yata isa itong anghel na ipinadala sa kanya upang gumaan ang kanyang kalagayan. Ang masikip na tali kasi na nakapalupot sa kamay at paa niya, kinalag ng lalaki. Naawa kaya ito sa kanya? Gising ka na pala. Bigla na lamang pumasok ang isa sa mga tauhan ng gwapong boss. Napansin talaga niya ang angking kagandahan nito bilang lalaki. Ngunit hindi niya ito pinagpapantasyahan. Bakit? Itatali ba ninyo ko ulit? Natatakot niyang tanong. Pigil ang luha ni Selena. Panay na lang kasi siya iyak. Wala naman nangyayari. Hindi. Kumalma ka nga. Pagalitan pa ako eh. Si boss ang nagutos na palabasin ka upang makakain ka na. Ewan ko nga eh kung bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Si boss kasi hindi naman siya ganun sa mga taong may atraso sa kanya. Wala naman akong atraso kasi sa kanya. Mahinang sagot niya. Wala na kasing lakas si Selena. Sus, paniguradong may iba siyang pakay sa'yo. Baka iba ang parusang gagawin niya. Halimaw ang boss namin pagdating sa business niya. At kahit hindi ikaw ang may atraso, ikaw ang mananagot dahil sa inay mong lukaret at walang puso. Napailing pa ito. Sana nga pakawalan ka niya kasi nakakaawa ka talaga. Napaiwas pa ito ng tingin. Hindi kumibo si Selena. Nakaramdam siya ng takot. Paano kung iba nga ang pakay nito? Iba ang parusang gawin nito sa kanya. Napabuntong hininga siya. Ano pa nga bang halaga ng buhay niya? Mas mabuti na rin siguro ang mawala imbis na magpatuloy sa impyernong buhay. Lumabas si Selena. Bumungad sa kanya ang mga pagkain na nasa mesa habang ang boss ay prenting nakaupo at nagkakape. Sinulyapan siya nito. Maupo ka at kumain at pagkatapos ay may itatanong ako. Utos nito na agad naman niyang sinunod. Sa gutom niya, hindi na nahiya pa si Selena. Dapat naman bago siya mamatay, mabusog siya. Naubos niya ang pagkain. Ilang minuto lang matapos niyang makapagpahinga, nagtanong na ito sa kanya. Alam mo ba ang mga lugar na maaaring puntahan o pagtaguan ng ina mo? Sabihin mo lang at hindi ka madadamay. Takot siyang umiling. Wala akong alam. Wala po talaga, sinasabi ko ang totoo.
Hindi ko siya ito-tolerate kung alam ko lang. Hindi siya nakikinig sa akin kahit anak niya ako. Hindi niya ako tinuturing na anak. Iyon ang katotohanan. Napayuko si Selena. Boss, yan din ang sinabi niya sa amin kagabi. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Umagos na ang mga luha ni Selena at nahirapan na naman siya sa pagsasalita dahil sa pag-iyak niya. Paano naman ang pera ko? Simple nitong tanong. Handa ko magtrabaho ng walang sahod. Ilang taon man ang ilagi ko sa poder mo o habang buhay man, mabayaran lang ang utang ng mama. Wala na din naman ako mapupuntahan at wala nang kwenta ang buhay ko. Pwede rin na patayin mo na lang ako. Lumuhod si Selena sa lalaki. Maaari bang patayin mo na lang ako? Sa tingin ko mas magandang choice yun. Pagsusumamo niya dito. Sumenyas ito sa 2 tauhan nito na itayo siya. May ina ako. May mga pinsan na babae. At may magiging mga anak na babae ang 2 kong kapatid na may asawa. Sa tingin mo, maaatim kong patayin ng isang inosenteng dalaga na tila ba pinarusahan ng mundo? Oo, malupit ako. Mahigpit ako sa mga taong hindi marunong tumupad sa naipangako. Ngunit iba ka, wala kang alam. Napaka-inosente mo. Napaiwas ito ng tingin bago napairap. Pinagpalit siya nito ng maibigay itong damit. Pinasakay na rin siya nito sa kotse. Tahimik ang dalaga ang isinama ni Calix. Tama lang kaya na binigyan niya ito ng pagkakataon. Hindi kaya siya nito abusuhin. Sana lang ay tama ang desisyon niya. Dahil hindi siya magdadalawang isip na itapon muli ito sa impyerno oras na gumawa ito ng hindi maganda at gumaya sa inay nito. Wala siyang kasambahay kaya ito ang naisip niyang paraan upang makabaya dito kahit papaano. Ito ang silid mo. Tapat lang ng silid ko dahil nais kong madali kitang matatawag kapag may kailangan ako. May sarili kang banyo, may closet at may malambot na kama. Siguro naman magiging komportable ka sa silid mo. Labis na po sa silid pa lang, maraming salamat. Wala ka bang damit? Sinunog po ni Mama. Tipid nitong sagot habang malamlam ang mga mata. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Maaga akong umaalis kaya bago pa ako magising, dapat nakaluto ka na ng almusal. Maraming CCTV sa bahay ko kaya mag-iingat ka sa kilos mo. Hindi ako nagbibigay ng second chance sa taong sumira na sa tiwalang binigay ko. Banyo lang ang walang CCTV dito. Palagi mong tandaan na kahit sa silid mo may CCTV, kaya sa banyo ka lang may privacy. 7:00 ang out ko sa trabaho. Ngunit hindi ibig sabihin ay uuwi ako. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Wala kang obligasyon na hintayin ako. Sasabihin ko kapag magluluto ka ng dinner o hindi. At higit sa lahat, kailangan mong pumirma sa kasunduan na gagawin ko upang maging legal pa rin ang paraan ng paniningil ko. Napatango si Selena sa mahaba niyang paliwanag. Bukas na lamang iyon. Sa ngayon magbawi ka muna ng lakas. Utos pa niya bago ito iniwan. Bantayan ninyo yung babae. Utos niya sa 2 tauhan. Noted, boss. Sabay naman na sagot ng 2. Dumiretso si Calix sa hipag niyang si Belle. Napasugod ka. Taka nitong tanong. Umuwi din pala kayo? Imbis na sumagot ay nagtanong din siya. Tumango naman ito. Baka lang may oras ka para samahan ako sa pamimili ng mga gamit at damit. Napakunot ang noon ito. Sa GF mo ba? Panunuksong tanong ni Belle. I don't have a girlfriend, Belle. Sa bagong kasambahay ko, bawas naman sa sweldo. Wala pa kasing gamit. May kasambahay ka na pala. Akala ko ba ayaw mo nun? Sabat na tanong ni Simon. At bakit tila yata investigador ka na ngayon? Birong tanong din niya. Ngumiti si Belle bago siya inaya. Maasahan talaga ito. Gets agad at walang tanong-tanong. Suot ni Selena ang bagong damit na binigay sa kanya ni Calix nung nakaraang araw. 1 linggo na siya sa mansyon ni Calix at maayos naman ang araw-araw niyang trabaho. Sa una, napansin din niya na binabantayan siya ng 2 nitong tauhan. Ngunit kalaunan, wala na siyang bantay at malayang nakakakilos. Maingat si Selena, lalo't hinuhuli pa niya ang ugali ng kanyang amo. Hindi siya komportable hanggang ngayon dahil alam naman niyang alila siya nito at kailangan niyang magsumikap para sa utang ng kanyang ina. Hindi dapat siya maging kampante na hindi na ulit niya mararanasan ng hirap. Good afternoon po, sir. Mabilis niyang bati nang buksan ang pinto dahil sa nakita niya ang kotseng pumarada sa loob ng bakuran. Ngunit ang inaasahan niyang si Calix ay hindi pala, kundi iba at hindi niya kakilala. Masamang tao ba ito? Patay siya kay Calix kapag nakapagpapasok siya ng hindi kilalang tao. Mabilis na gumapang ang kaba sa buong katawan ni Selena.
Napakunot ang noo ng lalaki nang siya ay matitigan. Sino ka? May tao pala dito sa mansyon ni Calix. Sa pagkakaalam ko'y wala naman siyang… Sino ho sila? Pagputol niya dito. Migo Madrigal. Calix is my brother. Sino ka naman? Muli nitong tanong. Kasambahay po ni Sir Calix. Si Lena po. Pakilala niya rito. Pasensya na po. Hindi ko pa po kasi kilala ang mga kapatid ni Sir. Napagkamalan po kita na masamang tao. Sorry po. Hinging dispensa ni Selena. Ayos lang, hindi mo naman ako kilala eh. Ngayong kilala mo na ako, huwag ka nang kabahan. Hindi naman ako kumakain ng tao. Tumango si Selena. Sasabihin ko na lang po kay Sir Calix na galing ka po dito, Sir Migo. Sige, salamat. Ngumiti ito bago lumabas na. Napabuntong hininga si Selena. Samantala si Calix naman ay napakagatlabi. Alam niyang galing si Migo sa bahay niya. Inalam talaga nito kung may kasambahay na nga talaga siya. Malamang ay naikwento ni Simon. Pinapanood niya mula sa CCTV ang dalaga. Matapos umalis ni Migo, pumasok ito sa silid nito. Balak na sana niyang isara ang pinto nang mapansin niyang pumasok ito sa banyo. Maliligo na ba ito? Bakit ba inaalam niya? Napailing si Calix. Pamboboso bang iniisip niya? Napabuntong hininga siya bago napairap. Ibinaling ni Calix ang atensyon niya sa mga information ng mga taong may utang sa kanya na hindi tumupad sa araw ng pagbabayad. Ngunit may kung ano talaga ang sumusulsul sa kanya na sulyapan ulit ang laptop niya upang i-check ang dalaga. Nagulat siya nang makita itong lumabas sa banyo na nabalot lang ng katawan ng towel. Sunod-sunod na napalunok ng laway si Calix. Sinabihan niya na ito na puro CCTV ang bawat sulok ng mansyon. Sa banyo lang ang wala upang maging privacy nito. Ngunit tila yata limot ito ng dalaga. Nagulat siya nang alisin nito ang towel at tumambad ang napakaganda nitong katawan. Sir, nakuha ko na ang… Labas. Matalim ang titig niya sa tauhan niya na bigla na lamang pumasok. Mabilis siya nitong sinunod. Itinuloy ni Calix ang panonood sa dalaga. Ngunit ilang minuto pa, napatingin ito sa CCTV. Mabilis itong tumakbo patungo sa banyo. Paniguradong naalala nito ang kanyang binilin. Natawa si Calix. Sinara niya ang laptop. Pasok na. Utos niya sa tauhang pinalabas. Sir, eto na po yung impormasyon ni Selena. Tumango siya bago sumenyas na umalis na ulit ito. Tinignan lahat ni Calix ang laman ng envelope. Ulila na ito sa ama at sa lolo at lola nito. Wala na din itong ibang kapatid dahilan parang ang ina na lang nito ang maging sandalan habang ang iba nitong mga kamag-anak nilalayuan si Selena dahil sa salot nitong ina. Malupit pala talaga ang ina mo. Bulong ni Calix habang sinusuri ang profile ni Selena. Where's Calix? Hey, ano ba? Natigilan siya sa narinig na ingay sa labas ng opisina. Boses pa lang, kilala niya ng si Hana. Si Hana ay ang kanyang ex-GF. Ilang buwan na silang hiwalay, ngunit ayaw pa rin itong tumigil. Lihim lang ang relasyon nila ni Hana dahil ayaw niyang ipaalam sa kanyang mga magulang. Ayaw kasi niyang ma-pressure dahil baka sulusulan lamang siya ng mga ito na magpakasal na. Ngunit hindi naman naging maganda ang relasyon nila ni Hana dahil napakasilosa nito. Hayaan mong pumasok. Utos niya sa tauhan niya kaya binitiwan na ng dalawa si Hana. Parang wala naman tayong pinagsamahan sa ginagawa mo sa akin, Calix. Until now matigas ka pa rin sa akin. Naiinis nitong sabi. Naupo ito sa chair niya. Until now, dito pa rin ang lungga mo sa office mo. Nabalitaan kong wala ka pa rin nahanap na ipapalit sa akin. So umaasa ako na ako pa rin ang gusto mo. Calix, tama ba ako? Filingera talaga ito. Hana, bakit hindi ka nalang mag-focus sa sarili mong business? Bakit panggugulo pa rin sa akin ang ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo na ayoko na and that's final. Don't make me repeat myself, Hana. Hindi mo magugustuhan ang maririnig mo at mga kaya kong gawin. Banta ni Calix. Mahal pa rin kita, Calix. Pakiusap naman, patawarin mo na ako. Hindi na ako magiging selosa, pangako. Hahagkan siya nito, ngunit agad niya itong iniwasan. Stop it, binalaan na kita. Calix, kailangan mo kong panindigan. Matapos mo kong gamitin, sasabihin ko to sa magulang mo. Pinapatawa mo ba ako? Paninindigan lang kita kung ako ang nakauna sa'yo. Hana, wag mo kong gawing tanga at mangmang. Hindi mo ko makukuha sa ganyan mo. So leave. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko at makalimutan kong babae ka. Banta ni Calix.
No, ayusin na natin. Pinutol niya ito. Sabi ko alis na. Malakas niyang sigaw habang turo ang pinto palabas sa kanyang office. Walang imik itong umalis. Sa susunod nga sa baba palang harangin yun ang babaeng yun. Bili niya sa dalawa. Opo boss, mariing napapikit si Calix. Nayayamot na siya sa paghabol ni Hana sa kanya. Napakalakas ng loob nito, palibhasa ay anak ito ng mayor. Ngunit wala siyang pakailam at mas lalong hindi siya natatakot. Grabe ang kaba ni Selena. Palagay niya'y nakarecord ang ginawa niya kanina. Nakalimutan niya sa banyo nga lang pala walang CCTV. Maring siyang napapikit habang iniisip kung itatanong ba ito kay Calix o magwawalang bahala na lamang siya at konsensya na lamang nito kung bumuboso ba ito. Good evening. Naputol ang bati niya nang tila ba naging hangin siya kay Calix. Iba ang aura nito, tila ba galit. Hindi niya na itinuloy ang bati niya at agad na sinundan si Calix sa kusina upang maghain ng pagkain. Sir, adobo po yung ulam na niluto ko. So, taas ang kilay nito. Napaawang ang labi ni Selena. Wala nga ito sa mood. Baka lang po nais mo nang kumain. Mahinahon at mahina niyang sagot. Hindi na ako bata, Selena. Kakain ako kapag nagutom ako, maiintindihan mo? Galit nitong tanong. Sa gulat ay napatango na lamang siya at hindi na kumibo pa. Bakit ba galit ito? Wala naman siyang ginagawa. Bakit siya nadadamay? Ilang minuto pa nang iwan siya nito ay bigla itong bumalik. Selena, tawag nito sa kanya. Po, hindi ko sinasadyang mapagbalingan ka. Ihanda mo na ang pagkain at sabay na tayo. Utos nito bago muling umalis. May problema ba siya sa pag-iisip? Tanong na lamang ni Selena sa isipan niya bago kumilos na at baka mamaya mag-iba na naman ang mood ng amo. Naiinis si Calix. Bukod kasi sa pangungulit ni Hana sa kanya, sumabay din ang ama nito na nagbabanta sa kanya dahil sa ginagawa daw niyang pagpapahirap sa kalooban ng anak nito. Tingin ba nito matatakot siya? Pangisi si Calix bago tinapos na ang pagbibihis. Bumaba siya at dinatnan si Selena na tapos na sa paghahain. Siya na lamang ang hinihintay. Inosente talaga ang bawat tingin nito. Sir, may problema po ba sa itsura ko? Nakangiti ka po kasi habang nakatingin sa akin. May dumi po ba sa mukha ko? Nakangiti siya? Nakuyom ni Calix ang kamao niya. Nakakahiya nga iyon. Hindi ikaw. May joke lang ako naalala. Palusot niya. Sir, pumunta nga pala dito si Sir. Pinutol niya ito. Si Migo? Alam ko, nakikita ko sa CCTV. Mabilis niyang sagot. Nasa mi dito kaya naman napasulyap siya sa dalaga. Naalala niya na nakita nga pala niya itong nagbihis sa silid nito kanina. Bumalik na naman ang magandang view na nakita niya kanina habang siya ay nasa opisina. Nanumbalik din ang galit ng kanyang alaga. Mahinang napamura si Calix. Sir, nakita mo po ba na pinutol niya ito agad? Ang alin? Sa sala lang kasi ako nakatingin kanina, ayun lang ang nakita ko. Tila ba nabunutan ito ng tinik sa kanyang sinabi. Sir, pwede po bang paboran ng video nung nasa silid ako? Burahin mo na lang po agad, wag mo na po sanang panoorin. Wala po akong ginawang masama. Nakalimutan ko lang po kasi na may CCTV din pala sa kwarto ko. Nakapaghubad po. Natigilan ito sa sobrang hiya. Sige, buburahin ko agad. Maganda na rin na sinabi mo agad sa akin. Hindi pa rin kumakalma ang alaga ni Calix. Galit pa rin ito. May kukuhanin lang ako saglit. Paalam niya bago mabilis na tumayo. Dumiretso siya sa CR upang ilabas ang lahat ng pressure na kanyang alaga. Halos manghina si Calix nang matapos. 5 minuto siya sa banyo at pinaspasan nga lang niya dahil ayaw niyang magtaka ang dalaga. Parang wala lang siyang ginawa nung bumalik siya at ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Matapos ang dinner, nagpahangin muna siya sa labas. Habang si Selena naman, iniligpit ang kanilang pinagkainan. Natawa siya nang maalala ang mukha nito nung itanggi niya na wala siyang nakita. Paniguradong mas maiilang lang ito kapag sinabi niya ang totoo na nabusuhan niya nga ito. Sir, kape po. Napasulyap siya sa dalaga. Sige, sagot niya bago muling ibinaling ang tingin sa labas. Ilang minuto pa ay bumalik na ito na may dalang kape. Aalis na sana ito nang anyayahan niya itong samahan siyang magpahangin. Inaantok ka na ba? Maupo ka na muna kung hindi pa. Salamat sir. Ang lamig po pala ng simoy ng hangin dito. Ngayon ko lang po ulit naramdaman ng hangin. Bakit noon? Curious niyang tanong.
Nakakulong lang ako sa kwarto, sir. Nakakalabas lang ako kapag tapos ng magsugal buong magdamag yung mama ko. Ngunit kahit pa malungkot ang kwento nito, nakangiti pa rin ito. Bakit pinipilit mong umiti kahit nasasaktan ka? Bigla na lamang niyang naitanong. Sir, ubos na po kasi yung luha ko. Wala na rin naman ako magagawa. Pag umiyak ako ng umiyak o magmumukmok, mas nakikita ko yung pag-asa ngayon kahit na nakatali na ako sa pagiging alipin. Mas may saysay naman ho yung buhay ko ngayon kumpara nung nasa puder ako ni mama. Salamat sir sa binigay mong chance. At least kahit senior citizen na ako pagtapos ng utang ni mama, nakalaya pa rin po ako, masaya pa rin po ako. Hindi siya kumibo. Malungkot sir at hindi komportable, pero kung papipiliin ako, eto pa rin kalagayan ko dito ang pipiliin ko ng paulit-ulit. Nakakakain na po kasi ako ng 3 beses o higit pa. Ngumiti ito ng malawak. Matulog ka na, masyado ka ng madaldal. Utos niya bago tumayo na. Nauna na siyang pumasok sa silid niya. Hindi niya nanilingon pa si Selena. Napangiti si Selena. Naawa siguro ito sa kanya sa mga naririnig nito mula sa kanya. Pumasok na si Selena sa loob. Sinarado na niya ang pinto at dumiretso na sa hagdan patungo sa silid niya. Ngunit bago siya pumasok sa kanyang silid, napatitig siya sa pinto ni Calix. Salamat. Sambit niya bago nakangiting pumasok sa silid niya. Patay ang ilaw ni Selena. Sanay na kasi siyang walang ilaw, mas payapa pa rin para sa kanya at walang makakakita sa kanya kapag siya ay lumuluha. Mama, naiisip mo rin kaya ako? Ito ang naitanong ni Selena habang yakap ang sarili. Inilabas niya ang litrato ng kanyang ina na kanyang itinatago. Palagi kong ipinagdarasal na sana bigyan ka ng pagkakataon na magbago. Sana manaig ang pagiging ina mo. Ito ang hiling niya. Sana isang araw, ituring din siya nitong anak. Araw ng Sabado, wala yatang lakad ang kanyang amo kaya nasa bahay lang ito't nagkukulong sa silid. Pinakiramdaman niya ito nang bumaba ito kanina at wala naman itong inuutos sa kanya. Day off nga siguro nito. Ito naman ang boss, kaya anumang oras o araw, maaari itong mag-off. Tapos na si Selena sa gawaing bahay at maging sa pagluluto ay tapos na. Nakakabagot nga dahil wala pang inuutos si Calix sa kanya na maaari niyang gawin. Magbihis ka. Nagulat siya nang bigla na lamang itong sumulpot at magsalita. Po, sabi ko magbihis ka dahil may pupuntahan ako't kasama ka. Sa ekspresyon mo pa lang ng pagmasdan kita mula dito sa hagdan, bagot ka na. Napaiwas siya ng tingin. Halatang halata pala. Pasensya na po sir. Go upstairs and change. Utos nito bago siya nilagpasan. Napatango naman si Selena at agad na tumungo sa silid niya. Simpleng dress lang ang kanyang suot at ang dress na ito ay ang binili ni Calix para sa kanya. Saan kaya sila pupunta? Bakit siya nito sinasama? Dahil sa naikwento ni Selena kagabi na ikinukulong ito ng ina nito, pumasok sa kanya na igala ito o isama. Dahil wala rin siyang pinagkaiba sa ina nito kung iiwan lang din niya si Selena sa mansyon. Since inaya naman kasi niya ang magulang nila para mag-beach, naisipan niyang isama na lang si Selena. Sir, maaari ko bang itanong kung saan po ang pinutol niya ito? Sa beach, kasama ang magulang ko at mga kapatid ko. Don't worry, they know you as my maid. Hindi nila alam ang utang na binabayaran mo para sa inay mo. Napatango ito. Dumating na sila sa beach. Wala naman masyadong reaksyon ng magulang niya. Ngunit ang mga kapatid niya, napakunot ang noo. Eto kasi ang unang beses na may isinama siyang babae. Hi, bati ni Belle kay Selena. Ma'am Belle, nakangiting bati ni Selena dito. Naipakilala kasi niya si Belle dahil sinabi niya na ito ang pumili mismo sa mga damit na binili niya. Selena, si Julina nga pala. Nakalimutan kong sabihin kay Calix na marami si Julina na nais ibigay sa iyo ng mga gamit at damit. Wika ni Belle. Napasulyap si Selena sa tinutukoy ni Belle na babae. Sana Calix may oras kayong dumaan sa bahay. Naihanda ko na yung mga nais kong ipadala. Ngumiti ito sa kanya. Salamat po Ma'am Julina at Ma'am Belle. Nahihiyang tugon niya bago napayuko. Pakiramdam kasi niya na sa kanya lahat ang tingin ng mga ito. Selena, sama ka sa amin. Aya ni Belle sa kanya bago siya nito hinila. 3 silang nagtungo sa dalampasigan. Sa tingin niya mag-uusisa ang dalawa lalo na si Belle. Sobrang bait nito. Ngunit nahihiya pa rin siya dahil alam naman niyang hindi siya nababagay na makipagkaibigan sa mga ito. Tila yata iwas ka sa amin. Si Julina ang nagtanong.
Ma'am, pasensya na po. Sa tingin ko lang po kasi mga eleganteng babae lang po yung dapat ninyong sinasama. Ako po kasi, katulong lamang ni Sir Calix. Hindi po ako bagay na mapalapit sa inyo. Natawa ang dalawa. Para kang si Julina nung unang nakilala ko to. Wika ni Belle. Tanda ko nga Belle. Nakakatuwa na natatandaan mo pa pala yun. Don't worry Selena, galing din kami sa hirap. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo dahil dinanas na rin namin yan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagustuhan ka namin. Hindi talaga kami mahilig sa sosyalan, kaya mas gusto namin na maging kaibigan ng simpleng tao gaya namin. Paliwanag ni Julina. Napangiti si Selena. Ngayon lang niya naranasang makipagkaibigan. Masaya pala ito sa pakiramdam. Wala kasi siyang masasabing kaibigan dahil palagi naman siyang binubuli noon. Habang nagdadalaga naman siya, focus lang siya sa pag-aaral at sa kung paano siya makakasurvive sa araw-araw. Siya ang maid mo, di ba? Bakit sinama mo? Ngayon tuloy nagtataka na ako sa inyong dalawa. Natatawang tanong ni Migo. Pwedeng wag na natin siyang pag-usapan. Pakiusap niya sa mga ito. Bakit naman? Curious lang naman kami. Sabat ni Andrew. Oo, curious kami dahil bigla ka na lamang naging weird. At kailan ka pa nagsama ng babae sa outings natin? Ngayon lang, Calix. Hindi ba't dapat ay nasa mansyon lang siya kung talagang maid mo siya? Si Simon na ang nagtanong. She's my maid. Ano naman kung isinama ko siya? Bawal ba? Mababagot lang siya sa mansyon. Ano naman sa'yo kung mabagot siya? Jowa mo ba siya para mag-alala ka? Natatawang tanong ni Andrew. Enough. Saway ng ina nila na narinig pala ang usapan nilang magkakapatid. Outing ito, puro kayo chismisan. Ano naman ang masama kung magsama nga si Calix? Simon, tama na ang pagiging mausisa. Napairap na lamang ito habang ang dalawa pa niyang kapatid ay tumahimik na. Balak na sanang umuwi nila Calix ng mag-alas 4 na. Pero napansin niyang nasiyahan si Selena sa pakikipagkwentuhan kay Belle at Julina. Pinayuhan na rin naman siya ng ina niya na sumama na sa overnight. The bonfire is ready. Sigaw ni Andrew. Excited na ako sa kwentuhan na to. Natutuwa ang kanilang ama. Mga bata pa kayo nung huling magawa natin ng ganitong outing. Ang triplets ni Simon ay tulog na daw kaya naman hindi na nakasama. Let's drink. May inilabas si Andrew na alak. Sabi ninyo walang inom. Kunot ang noon ng kanilang ina. Ngayon lang naman pumayag ka na mami. Pumayag na nga ang asawa ni Simon at Andrew Natawa sila sa ama nilang game na game. Wala nang nagawa ang kanilang ina kaya hindi na ito tumutol. Si Selena ay katabi niya habang ang ina at ama naman niya ay ang tabi at si Migo lang ang walang partner. Ayos lang guys, kapag na-inlove ako, kidnap agad walang ligaw-ligaw. Natawa naman ang lahat. Sira ulo, makakasuhan ka pa. Natatawang wika ni Andrew bago nag-umpisa na. Ang hindi magkukwento o sasagot sa tanong ay 3 shot. Sinamaan ito ng tingin ni Julina. 2 lang pala. Bawi nito bago pinaikot ang bote na walang laman. Huminto ito kay Selena. Napatingin silang lahat dito habang ang inosenteng dalaga nakatingin lang sa bote na huminto sa kanya. 2 tanong rin pala to since 2 shot. Pahabol ni Andrew. Kasambahay ka ba talaga ni Calix o kasintahan na ayaw niyang aminin sa amin? Ito ang unang tanong ni Andrew. Napasulyap muna sa kanya si Selena bago sumagot. Totoong kasambahay niya ako. Mahinahon itong sagot. Napatango ang lahat at mukhang nawala na ang pagdududa. Ang mga magulang mo ba ay buhay pa? Dagdag na tanong ni Andrew. Hindi nakasagot agad si Selena at napansin na ito ni Calix. Pag hindi nasagot ang isang tanong, 2 pa rin dapat ang inumin. Pahabol ni Andrew. Sagot ko na ang shot niya. Sambit ni Calix bago sana kukuhanin na ang tagay nang umiti sa kanya si Selena at siya'y pigilan. Nakita ni Selena ang pagsiko ni Julina sa asawa nitong si Andrew. Hindi dapat siya mag-inarte, mas nakakahiya sa mga ito. Ang mama ko na lang ang buhay pero wala na siya. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Sobrang personal ba? Sorry ha. Gusto ko lang din naman naming makilala. Friendly kasi talaga ang pamilya namin. Wika pa ni Andrew bago muling pinaikot ang bote. Ngunit sa kanya talaga ang tapat nito. Tila yata sinasadya na pagkakataon na sa kanya talaga huminto. Pero bakit hindi mo na alam? Si Migo na kapatid ni Calix naman ang nagtanong. Paano ba niya masasagot ng hindi mukhang kawawa? Napaisip si Selena. Don't answer that. You don't have to. Saway ni Calix
bago siya sinenyasan na tumayo na. Napansin yata na ito ang panginginig ng kamay niya. Why, tanong lang naman yun. Wika pa ni Migo. She's not comfortable. Hindi mo ba pansin? Sumabat na rin si Belle. Tanong lang naman yun. Simple lang ang sagot. Hana is way better, bro. Nahihiya ka ba na ipakilala siya sa amin kaya pinalabas mong kasambahay siya? Migo, that's enough. Saway ni Simon. Natakot si Selena na nag-aaway na ang magkakapatid. Migo, labas ka na sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Labas din ako sa desisyon mo at sa ginawa mo sa buhay mo. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Banta ni Calix sa kapatid. Really? In front of us? Hindi makapaniwalang tanong ng ina nila ni Calix. Pasensya na po ma'am, sir. Baling niya sa mga ito. No iha, wala kang ginagawang masama. Upang matigil na ay si Selena na ang tumapos. Malaki ang utang ng mama ko kay Sir Calix. Bilang katulong niya kahit papaano, magagawa ko siyang bayaran. Sa totoo lang, si Sir Calix, binigyan niya ako ng chance na ituloy ang buhay ko. Nagulat sila Belle at Julina, maging ang ina ni Calix sa kanyang sinabi. Napayuko si Selena. Ang mama ko wala na siya. Umalis na matapos maipatalo ang perang inutang niya sa lending company ni Sir Calix. Alam ko ngayon ang gagawin niya. Palagi naman niya yung ginagawa, bata pa lang ako. Nahihiya ako kaya hindi ko masabi. Pasensya na talaga. Happy? Rinig niyang tanong ni Calix kay Migo. Naramdaman niya na may humawak sa kamay niya. Ang ina pala ni Calix ang humawak sa kanya at inaya siyang pumasok sa rest house. Patuloy lang sa pagtulo ang kanyang luha habang nakasunod sa ina ni Calix. Masaya ka na? Kuyom ang kamao ni Calix. Sa mga oras na to, galit na galit siya nang makita ang takot sa mga mata ni Selena. Ayaw niyang maramdaman iyon ni Selena, kaya hanggat maaari, itinatrato niya ito ng maayos at maingat. I didn't know bro, hindi mo naman kasi sinabi. Maging si Migo hindi makapaniwala at nilalamon ng guilt. Mahinang napamura si Andrew. Sorry, hindi ko rin talaga alam. Sana hindi ko na tinanong ang tungkol sa magulang niya. At least we all know now, hindi siya karelasyon ni Calix, madumi lang talaga ang utak niyo. Sabat ni Simon, bumaling ito sa asawa nitong umiiyak. Shh, she will be fine, don't worry. Maging si Julina ay tahimik na lumuluha. It's my fault, sorry. Bulong ni Andrew sa asawa. Belle, Julina, tawag niya sa dalawa. Please, treat her like nothing happened. Mas gusto kasi niya iyon. Bili niya sa dalawa bago sinundan ng ina niya at si Selena sa rest house. Inabutan niya na kinakausap ng kanyang ina ang dalaga. Hindi na rin ito umiiyak, tahimik na ito. Calix, ihahatid ko na muna siya sa silid tapos mag-usap tayo mamaya. Bili ng kanyang ina na tinanguan niya lamang. Hinintay niya ang kanyang ina. Paglabas nito ay agad siya nitong tinabihan sa upuan. Sa tingin ko hindi siya makakatulog. Bisitahin mo siya mamaya at kausapin na magiging maayos din ang lahat. Sa'yo siya may tiwala. Ikaw ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya. Nakita niya ang panggigilid ng luha nito. Alam mo bang gustong gusto kong magkaanak ng babae? Sabi ko nga sa ama mo na sana nakapaghabol pa kami noon pero wala eh. Hindi kami biniyayaan. Ma'am, napakawalang puso ng ina niya. Dito na tuluyang tumulo ang luha ng kanyang ina. Hindi ko maisip na may ina palang kayang tiisin ang kanilang anak dahil sa pansariling kasiyahan. Niyakap ni Calix ang kanyang ina. Tulungan natin siya anak. Gusto kong tulungan ng taong yun. Napaka-inosente niya. Matapos makausap at mapatahan ni Calix ang ina, tsaka naman niya pinuntahan ng dalagang si Selena. Sabi na nga ba't kapag nalaman ito ng ina niya, ito ang unang taong magsasabi na tulungan niya ito. Napakabuti at puro ang puso ng ina niya sa mga taong alam nitong kailangan talaga ng tulong. Tila yata na iba ang plano ni Calix, hindi naman kasi ganito ang inaasahan niya. Si Selena lang ang taong nakaligtas sa kalupitan niya pagdating sa paniningil ng atraso. Hindi niya magawang saktan ng dalaga, lumambot ang kanyang damdamin. Kumatok si Calix bago niya madahang binuksan ang pinto. Nakita niya na nakaupo si Selena sa kama at tila nagmumuni-muni. Napasulyap ito sa kanya nang maramdaman siyang pumasok. Sir Calix, pasensya na po sa ginawa kong eksena kanina. Hindi ko dapat sinabi ang bagay na iyon. Nabuking na nila sir na pinutol niya ito. Ayos ka na ba? Maayos na po sir. Hindi ito makatingin sa kanya. Good. Tama na ang pag-iisip.
Magpahinga ka na, Selena. Utos niya bago binuksan ang ilaw. Bakit hindi ka nagbubukas ng ilaw? Mas komportable po ako sa dilim. Walang nakakakita pag umiiyak ako. Hindi ba't mas nakakalungkot sa dilim? Payapa ang pakiramdam ko, sir. Gusto mo bang samahan kita? Alam kong natatakot ka, Selena. Nanginginig ang kamay mo. Pigil ang luha mo. Kapag hinayaan mo yung sarili mong lamunin ka ng dilim, walang mangyayari sa buhay mo. Wala naman pong kwenta ang buhay ko, sir. Malungkot itong umiti sa kanya. Napailing si Calix. Mahirap tulungan ng taong ayaw magpatulong. Sambit niya bago sana aalis na nang magsalita itong muli. Samahan mo ko. Nagtitiwala ako sa iyo, sir. Pagsusumamo ni Selena. Walang pagdadalawang isip na bumalik si Calix at sinamahan si Selena. Iha, kumain ka ng kumain. Madami pa ang nasa plato ni Selena. Nilalagyan na naman ng ina ni Calix ang kanyang plato. Napasulyap siya kay Belle at nakangiti ito. Eat, don't mind them. Bulong ni Calix na katabi niya. Mom, stop. Nahihiya siya na parang baby siya sa ginagawa mo. Saway ni Calix sa ina nito. Nagulat si Selena kaya naman agad niyang sinubo ang mga binigay ng ina ni Calix. Nakakahiya na siya na nga ang binibigyan, siya pa ang mag-iinarte. Ma'am, napakasarap po nito. Natawa ang ina nito habang si Calix napailing na lamang. Iha, kumain ka ng kumain. Sabat naman ang ama nito. Selena. Natigilan siya sa biglang tumawag sa kanya. Si Migo pala. Pasensya ka na sa nasabi ko kagabi. Sinapian yata ako ng masamang hangin. I didn't mean to say those words. Sorry. Ngumiti siya rito. Sir Migo, wala po yun. Pasensya na din po sa naging reaksyon ko. Me too, Selena, pasensya na. Sa labas nga ako natulog dahil sa nangyari. Saya ng lamok, ang dami nilang nakagat. Wika naman ni Andrew, ngunit bigla itong sinamaan ng tingin ni Jolina na asawa nito. Mga sir, wala po yun. Sa tingin ko, dapat ka nang masanay, Selena, na tawagin kami bilang kapamilya mo. Hindi ba nasabi sa'yo na gusto ka na naming i-adopt? Ang ama ni Calix ang nagtanong. Po? Gulat na gulat si Selena. Hindi ko pa nasabi sa kanya. Selena, pasensya na, nabigla ka ata. Iha, gusto talaga kitang i-adopt. Pumayag naman ang ama ni Calix at ang mga kapatid niya. Napasulyap si Selena kay Calix na nagiba ang aura. Pansin niya ang pagkuyom ng kamao nito. Sa tingin niya hindi nito gusto na ampunin siya bilang madrigal. Bakit adoption? Sabi ninyo itutulungan natin siya sa lahat-lahat. But not adoption? Pagtutol nito. San, may problema ba? Bakit biglang tutol ka ngayon? Sa sinasabi mo sinasaktan mo siya. Magulo ka, Calix. Sabat ni Migo. Sorry, but not adoption. Mariin itong pagtutol. Nauunawaan ni Selena. Why not adoption, iho? Masama ang loob ng ina ni Calix nang tanungin siya nito. Pauwi na sila ni Selena, ngunit kinukulit pa rin siya nito. Mommy, stop asking why. Wala ka makukuhang sagot. Until now, ay ayaw sagutin ni Calix ang kanyang mama. We're going home, mom, bye. Paalam niya rito. Dapat sa amin na siya tumira, Calix. Ma'am, pwede bang wag na ninyong ipilit ang gusto nyo? She's not going to be my sister. Ayoko maging kapatid si Selena. Nilagpasan na ni Calix ang kanyang ina. Dumiretso na siya sa kotse at agad nang pumasok. Napasulyap siya kay Selena na walang imik. Iba na naman siguro ang nasa isipan nito. May dahilan ako, Selena. Soon ay malalaman mo din. Tanging saad niya bago nito pinaandar ang kotse. Maayos naman silang nakabalik sa mansyon. Isang araw din sila sa beach. Back to work na ulit siya bukas at magiging abala na naman. Tahimik si Selena at pansin niya ang pag-iwas nito sa kanya. Araw ng Lunes, diretso na naman ang trabaho niya. Panay ang pangungulit ng ina niya hanggang ngayon, ngunit panay naman ang ignore niya rito. Sir, may bisita ka po. Tumaas ang kilay niya sa sinabi ng kanyang tauhan. Can I come in? Tanong ni Simon. Napangisi ito nang masilayan siya habang si Calix naman ay napairap. Nice office, malaki din pala. Sinuri nito ang paligid. Are you busy? Malamang, bakit ba? Inis niyang tanong dito. Wala pa akong sinasabi, inis ka na agad. I'm not mama, don't treat me like that. Let's go, may restaurant na masarap kainan malapit dito. Treat ko na. Alam ko naman na problema ka sa lending company mo. Sira ulo. Inis na bulong ni Calix bago tumayo at sinundan ng kapatid. Bakit ba bigla ka nag-aya?
Sana ay natupag mo na lang ang triplets, imbis na ako yung gambalain mo. Chill, hindi ka nagre-reply kay mami. Nakiusap siya na ako na ang kumausap sa'yo, pero wala naman akong balak na pigilan ka. Desisyon mo naman ang tulungan siya, so bahala ka kung anong gusto mo. Isa lang ang malinaw sa akin na dahilan mo. Ano? Gusto mo siya? Hindi nakasagot si Calix sa sinabi ni Simon. Bumabasa ba ito ng isip? Paano nitong nalaman na gusto na nga niya si Selena? Why don't you tell her? Why don't you tell them na gusto mo na ang babaeng yun? Simple lang naman iyon. Imbis na nagmamatigas ka na wag siyang i-adapt nila mama and dad. Once na maging madrigal na siya, you can't marry her. Sa batas ng Pilipinas, hindi mo siya maaaring maging karelasyon kahit hindi mo siya kadugo. That's insist. Ganyan ang batas dito at iba sa ibang bansa. Investigador ka ba? Pinalitan mo na ba si Mike Enriquez? Inis na tanong ni Calix. Oo na, gusto ko siya. Hindi ako papayag na maging adopted siya dahil magiging madrigal lang siya kapag naging asawa niya na ako. Ismooth ng banat mo ah. Sa kanya mo gamitin yan. Obvious naman na gusto mo na siya. Sa pag-aalala mo pa lang eh. Napagdaanan ko na yan kaya ako na ang gumagawa ng tulay para umamin kayo. Mayabang pa nitong sabi. Makinig ka, sharpshooter ng pamilya. Inirapan niya ito. Oo na, yabang mo. Don't you dare tell this to anybody. Sa akin dapat manggaling ang lahat, naiintindihan mo ba? Bago pa ako pumunta dito, alam na ni Belle. Confirmation ko na lang ang hinihintay niya. Natatawa nitong sagot, napabuntong hininga si Calix. Sabihin mo na sa kanya bago pa umeksena ang ex mong si Hannah. Matagal nang nasabi sa amin ni Migo na may ex ka pala na anak ng mayor. Matutuwa si mama and dad na may isa na namang anak nila ang tinamaan ng pag-ibig. Buwisit ka. Thanks me later bro. Kumindat pa ito bago siya iniwan. By the way, treat mo na pala. Pahabol pa nito bago lumabas na sa restaurant. Kamusta ka naman dito iha? Gusto mo bang sa amin na muna? Po, ayos lang naman po ako. Mabilis niyang sagot sa tanong ng ina ni Calix. Dinalaw kasi siya nito at dinalhan ng mga pagkain at mga bagong damit. Iha, hindi mo kailangan matakot. Hayaan mo't kakausapin ko pa si Calix na pabayaan kaming i-adapt ka. Pero hindi po niya yun gusto at nauunawaan ko po yun. Ayoko pong ipilit sa kanya yun dahil siya na po ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Malaki po ang tiwala ko kay Calix. Naniniwala po ako na para sa ikabubuti ko po yung mga ginagawa niya. Malaki po yung utang na loob ko sa anak niyo. Paliwanag ni Selena. Ano man po ang nais niya, susundin ko po. Ngunit mas mapoprotektahan ka namin kapag legal ka na naming ampun iha. Ikaw lang din ang inaalala ko. Napabuntong hininga ito. Ngunit natigilan sila sa pinag-uusapan nang biglang dumating si Calix. Napaiwas ng tingin si Selena dahil ayaw niyang isipin ito na sumasang-ayon siya sa gusto ng ina nito. Sa totoo lang, kinukumbinsi pa nga niya na wag na nitong ituloy ang binabalak. Mom, can we talk? Tanong ni Calix bago siya sinulyapan. Sige. Tipid at may pagdaramdamang boses ng ina ni Calix. Iha, saglit lang muna. Paalam pa nito bago sumunod kay Calix patungo sa labas ng mansyon. Sana lang hindi magtalo ang dalawa. Bakit na naman ba? Pagagalitan mo na naman ba ako na kinukumbinsi ko si Selena? Naiinis na tanong ng ina ni Calix, ngunit hindi niya ito sinagot. Ilang minuto muna siyang nakatingin sa kanyang ina dahil nagdadalawang isip siya kung dapat na ba niyang sabihin dito ang rason niya. Ano? Tanong pa nito. Gusto ko siya. Gusto ko siyang pakasalan at maging asawa. Nagulat ang kanyang ina. Calix, totoo ba? Yeah, si Simon ang kumumbinsi sa akin na sabihin ko na. That's my reason why you can't adopt her. Nakakatuwa namang malaman na umiibig ka na din. Niyakap siya ng kanyang ina. Bakit sa kanya? Why don't you tell her na rin? Not now, mami. Humahanap pa ako ng tamang tiyempo. Basta masaya ako para sa iyo, anak. Matapos lang mag-usap, bumalik na sila sa loob ng bahay. Dinatnan nila si Selena na gumagawa ng kape para sa kanya. Inabot nito ang kape sa kanya. Napaaga ka. Sir, hindi ko tinatanggap ang alok ng mami mo, huwag kang mag-alala. Wika pa nito. Good. Sagot nito bago sila iniwan. Pakiramdam ni Selena. Ayaw talaga nito sa kanya kaya ito tutol. At sa tuwing may isip niya iyon, sumisikip ang kanyang puso para bang hinhiwa ito sa sobrang sakit. Hindi pa rin maganda ang pakiramdam ni Selena kahit na nakaalis ng ina ni Calix. Nahiga na lamang siya sa sofa upang magpalipas ng sama ng loob niya.
Pagbaba ni Calix mula sa silid, nakita niya ang dalagang si Selena na nakatulog na pala sa sofa. Napangiti siya at pinagmasdan na lamang ang maamong dalaga. Madahan niyang hinaplos ang buhok nito at mukha nito. Mababaw lang pala ang tulog nito kaya bigla itong napamulat. Ngunit itinuloy lamang ni Calix ang pagmamasid sa dalaga. "Sir, matulog ka lang at babantayan kita." Utos niya rito. Nakampante naman ang dalaga. Malaki ang tiwala nito sa kanya. Humiga lang ito ngunit nakamulat pa rin. "Sir, pwede bang magtanong?" "Sige." Tipid niyang sagot. "Ayaw mo po ba sa akin kaya ayaw mo ko maging kapatid?" Natigilan si Calix sa paghaplos sa buhok nito. Napaka-inosente talaga nito. "Hindi kita tutulungan at aalagaan kung ayaw ko sa'yo, Selena. Soon, malalaman mo din ang rason. Sa ngayon, gusto kong manatili mo ng ganito na wala ka pang alam sa gusto kong mangyari." "Ibig sabihin ba, sir, hindi mo talaga ako inaayawan? Nasasaktan kasi ako kapag galit ka o kapag naririnig ko na tila ba ayaw mo sa akin. Masakit sa puso." Napangiti si Calix. "Matulog ka na ulit. Ililipat na kita sa kama mo." Binuhat na niya ang dalaga. Hindi naman ito pumalag. Pinalupot ni Selena ang braso nito sa leeg niya habang karga niya. Madahan niya itong ibinaba sa kama. Napatitig siya sa dalaga nang hindi pa ito bumitiw sa pagkakapalupot ng braso nito sa leeg niya. "Sana huwag kang mawawala kasi hindi ko alam ang gagawin ko." Pakiusap ni Selena. Isang mabilis na halik ang inilapat niya sa noo nito. "Hindi ako mawawala. Mananatili ako sa tabi mo hanggang sa makatulog ka na, Selena." Napangiti naman ito bago pumikit. Lingid sa kaalaman ni Calix na hanggang ngayon, gusto pa rin siyang habulin ni Hana. Wala itong pakailam kung ayaw niya rito, pero hindi pa rin ito makakapayag na may babaeng papalit sa ex niya. "Dad, hindi mo ba magagawa ng paraan? He's the one that I want." Maktol ni Hama sa ama nitong mayor. Sa ayaw niya sa'yo. Wala akong mai-offer sa lalaking yun dahil mayaman na ang pamilya nila at maimpluwensya din. Mahirap silang kalabanin, anak. Naiinis ako sa'yo, Dad. Si Calix lang ang gusto ko. At oras na may babae ako makita na kumakalantari sa kanya, hindi ko yun mapapalampas. Sisirain ko ang buhay sino man ito. Banta ni Hana. "Bahala ka na, anak. Labas na ako sa anumang gusto mong pasukin." Napairap si Hana bago umalis sa bahay ng kanyang ama. Bukas na bukas lang ay pupuntahan niya si Calix. Araw-araw man siyang lumuhod dito, wala siyang pakailam basta makuha lang ulit niya ang kanyang ex-boyfriend. Maagang nagising si Selena. Maganda ang gising niya dahil hinalikan siya ni Calix sa forehead kagabi. Para kay Selena, pagpapakita ito na hindi siya nito inaayawan, hindi na masakit ang puso niya. Ipinaghahanda niya si Calix ng almusal nang may mag-doorbell. Agad siyang lumabas upang alamin kung sino. "Sino po sila?" "Where's Calix?" Mataray nitong tanong. "Abala siya ngayon, maaaring maghintay na lang po kayo." Sinampal siya nito. "Hindi ikaw ang magdedesisyon." Galit nitong sabi sa kanya. Sapo ni Selena ang pisngi niya nang galit na lumabas si Calix. Sa tingin niya ay nakita nito ang pagsampal sa kanya. "Don't you dare hurt her again, Hana. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo." Banta ni Calix bago hinawakan ang kanyang kamay. Pagkakitong tumawa. "Bakit? Siya ba ang ipapalit mo sa akin? Isang katulong?" "Sa ganda kong to, umayos ka. Katulong lang yan, ako ex mo, mas kampihan mo ko." "Ang babaeng nilalait mo ang gusto ko mapangasawa, Hana. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya." Utos ni Calix habang si Selena gulat na gulat sa kanyang narinig. "Gusto mo ko?" Hindi makapaniwalang tanong ni Selena. Sunod-sunod siyang napalunok nang isandal siya ni Calix sa pader at ikulong sa bisig. "Bakit, may problema ba doon? Iiwas ka na ba ngayong alam mo na?" Pero parehas lang sila ng nararamdaman. Bakit siya iiwas? "Hindi ako iiwas, Calix. Sa totoo lang, sobrang lakas ng kabog ng aking puso. Sobrang saya ko sa mga narinig ko mula sa'yo." "Can I kiss you?" Paalam nito habang nakatitig sa kanyang mga labi. Marahan siyang tumango. Nagulat pa siya't napapikit nang bigla siya nitong hagkan at ang halik nito ay lumalim. Hinahagod ni Calix ang labi niya. Para siyang tuod na tanggap lang ng tanggap, ngunit hindi niya alam ang dapat niyang gawin. Nakaramdam na ng kakaibang sensasyon si Selena. Ngayon lamang niya ito naramdaman.
Ngunit kampante siya at kahit saang parte siya hawakan ni Calix, wala siyang takot na nararamdaman. Ilang minuto pa ay tumigil si Calix. Nagulat siya at agad na nagtanong. Bakit? Nautal pa si Selena. Nag-take advantage ako, pasensya na. We're not married. Hindi pa dapat natin to gawin. Napangiti si Selena at niyakap si Calix. Mahal kita at kampante ako, Calix. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Alam kong hindi mo ko sasaktan. Sige na, magbihis ka na. Nabasa na yung suot mo. Pilyo nitong utos. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Namula si Selena bago tumakbo patungo sa hagdan, paakyat sa silid niya. Ganoon pala ang pakiramdam ng may humahalik. Pati ang dati na napapanood niya sa TV na romansa, naramdaman na niya at kakaiba pala talaga sa pakiramdam. Ngunit tama ba na hinayaan niya si Calix? Buti na lang at may kontrol ito, para kasing napaka-inosente pa niya para sa mga bagay na ganun. Hindi niya alam ang dapat niyang gawin o ang dapat niyang sabihin. Basta si Calix ang gumagawa, pakiramdam niya ay walang problema. Gustong suntukin ni Calix ang sarili. Mabuti na lang at nakapagpigil siya na matuloy ang nasimulan nila kanina. Inosente ito, kaya hindi dapat siya mag-take advantage ng ganun. Nais niyang ikasal muna sila bago nila gawin ang sagradong bagay na iyon. Inilabas na lamang ni Calix ang lahat ng pressure na nabuo niya sa banyo. Nakakapanlambot ang inabot niyang pagpipigil. Natawa na lamang siya nang makalabas ng banyo. Araw ng Huwebes, inaya niya si Selena na dumalaw sa kanyang mga magulang. Dahil alam na rin naman ni Selena ang nararamdaman niya at ayos na sila, ay nais na niyang mag-anunsyo sa mga ito na sila ni Selena ay papunta na sa pag-aasawa. Talaga ba? Totoo ba ang sinasabi ninyo? Hindi makapaniwala ang ama ni Calix. Kasi naman itong nakaraan lang parang natigilan ito nang sumabat ang kanyang ina. Masaya ako na inamin mo na, Calix. Ngayong nakaamin na kayo sa isa't isa. Maaari ba, Calix, na wag mong hihilingin agad ang makasiping si Selena? Dapat ay ikasal muna. Bilin ng kanyang ina. Sabi na nga ba't sasabihin ito ng ina niya? Pero kahapon po ay pinutol ni Calix ang sinasabi ni Selena. Hindi pa namin naiisip ang bagay na yun. Napasulyap sa kanya si Selena. Ngumiti siya dito at hindi na nagsalita pa. Muntik na silang mabuko sa ginawa nila. Iniwan na muna ni Calix ang dalaga sa ama't ina niya, tsaka niya pinuntahan ng mga kapatid niya na nasa labas. Kumpleto sila. Siyempre nakikichismis ang mga ito. Ano pa ba ang aasahan niya? Ito naman ang gawain ng mga kapatid niya kapag may isa sa kanila na nasa hot seat. Sabi na talaga, fishy. Diba hindi ako mali? Natatawang tanong ni Migo. Galing ko talagang mag-predict. Kung bugbugin kaya kita? Inis niyang tanong kay Migo. Parang kailan lang si Andrew at Simon ang pinag-uusapan natin. Ngayon ako na ang nilalaglag mo. Natatawang tanong pa niya. Grabe na talaga. So ako na lang ba talagang matitirang single dito? Mayabang na tanong pa ni Migo. Oo, takot ang mga babae sa'yo. Tsaka hindi ikaw ang ideal nila. Pambabara dito ni Simon. I agree. Si Migo ang pinakamakulit sa atin. Mayabang kasi. Dagdag ni Andrew. Don't worry. Ayoko din naman sa kanila. Mga low class. Hindi ko pa oras kaya enjoy muna ako. Once na tinamaan din ako, kidnap talaga abot sa akin nun. Sagot nito na tinawanan lamang nila. Maiba tayo. Putol ni Simon sa tawanan. Plano mong gawin ngayon? Saan? Takang tanong niya. Sa ina niya na tinaguan ko sa utang. What if lumitaw bigla? Ina pa rin siya ni Selena. Ngunit wag lang siyang gagawa ng bagay na makakasakit kay Selena. Ito lamang ang ayaw niyang mangyari. Sa tingin mo hindi na babalik yun? Gusto mo itumba na natin? Tanong pa ni Migo. Para wala nang sasakit kay Selena mo. No, basta hindi na siya makakalapit kay Selena. Iba talaga ang pag-ibig, nakakatanga. Naiiling pang wika ni Migo. By the way guys, mawawala ako ng matagal. Paano ba naman? May business trip ako sa malayong lugar. Mahirap signal doon. Ngunit mag-e-enjoy naman ako. Don't look for me ha. Bakasyon ko yun. Natatawang sabi pa ni Migo bago sila iniwan. Napailing na lamang si Calix. Bandang hapon ay umuwi na rin sila ni Selena. Ngunit sa tapat ng mansyon, may babaeng nakatayo. Nagulat siya ng babae nito ni Selena. Nakita niya ang ginawa ni Selena na pagyakap sa babae. Mama, sambit ni Selena. Ito ang ina niya. Gusto sana niyang pigilan si Selena, ngunit nakita niya
na walang laban ang ina nito at tila ba sabik din na makita si Selena. Alam ni Calix na nahihiya si Selena sa kanya dahil sa biglaang pagsulpot ng mama nito. Ngunit wala siyang sinabi ni isang salita sa dalaga. Ayaw niya itong masaktan kahit hindi magandang pakiramdam niya sa pagpapatuloy ni Selena sa ina nito sa kanyang mansyon. Bukas na bukas rin, hahanap si mama ng matutuluyan, Calix. Pasensya ka na, pinapasok ko pa siya. At pasensya na kasi alam kong malaki ang atraso niya sa'yo pero ito, kausap ko pa rin siya. Hinawakan niya ang kamay nito upang ipaalam na wala itong dapat ikabahala. As long as hindi kanya nasasaktan si Lena, walang problema sa akin. Sana lang talaga totoong nagbago na siya. Ayokong maulit na naman ang mga ginawa niya sa'yo. Nanay mo pa rin siya kaya ginagalang ko siya. Ngunit oras na gumawa siya ng masama sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong siya. Ito ang paliwanag niya kay Selena. Salamat, Calix. Maraming salamat sa unawa mo. Hayaan mo't bukas, aalis din siya rito. She can stay. Basta ang mga sinabi ko'y huwag niyang gagawin. Niyakap siya ni Selena. Sige, kausapin ko lang si mama tapos ihahatid ko siya sa room na maaari niyang tulugan. Paalam nito, natinanguan niya. Mr. Madrigal, matagal din nung huli tayong magkita. Sino mag-aakala na magiging nobya mo ho pala ang anak ko? Nakangiti ito sa kanya. Calix lang ay ayos na ho. Siguro dapat na nating kalimutan ang nakaraan. Para na rin sa ikakatahimik ni Selena. Ayokong binibigyan siya ng sama ng loob at pinapaalala ang mga masasakit niyang nakaraan. Tanging sagot niya sa ina ni Selena. Ma, ihahatid na ho kita sa silid mo. Hindi na ito nagsalita pa at sumunod na lamang kay Selena. Habang nasa sala ay hindi mapakali si Calix. Iba talaga ang pakiramdam niya. Ipinaalam niya sa kanyang ina na nandito sa mansyon ngayon ang ina ni Selena dahil bigla na lamang itong sumulpot na kaawa-awa ang itsura. What? Calix, bakit naman pinatuloy mo pa rin? What if may gawing masama yan kay Selena? Calix, hindi ako makakatulog ng maayos. Nag-aalala ang kanyang mami. Don't worry, ma'am. Bantay sarado ko naman ito. Hindi mapapahamak si Selena. At isa pa, nanay niya pa rin ito. Sana lang talaga mali ang hinala ko na nagpapanggap lang ito. Napabuntong hininga pa siya. Pupunta na ako dyan. Wait me, anak. Diyan na ako matutulog para mas safe si Selena. Ma'am, pigil ni Selena dito. Sa tingin mo anong iisipin ni Selena kapag ginawa mo yan? Hayaan na lang muna natin sa ngayon. Nandito naman ako, hindi ko siya pababayaan. Nakatutok si Calix sa laptop niya kung saan nakabantay siya sa kwarto ng ina ni Selena. Si Selena naman, nasa silid na nito. Mahimbing na ang tulog. Habang siya ay nasa silid niya, nakabantay lamang at kahit kumurap limitado dahil ayaw niyang makalusot ang ina ni Selena kung may plano man ito. Bandang 2:00 ay nagulat siya nang bumangon ng ina ni Selena. Minasdan niya ang gagawin nito. Napatingin pa ito sa CCTV bago lumabas sa pintuan. Tumingin pa sa ibang anggulo ng kamera at nakita niyang pumasok ito sa silid ni Selena. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Calix dahil agad na siyang nagtungo sa silid ni Selena. Tumambad sa kanya ang dumudugong kamay ni Selena na nakahawak sa patalim na itinututok ng ina nito. Malakas na napamura si Calix. Baliw ka na talaga. Calix, huminahon ka. Ngumiti si Selena. Inaasahan ko na to. Alam ko naman, mama. Sumulyap ang lumuluhang si Selena sa ina nito. Hindi naman talaga tulog si Selena. Nakikiramdam lang siya. Alam niya at inaasahan niya na magtatangka sa buhay niya ang kanyang ina. Galit ito sa kanya. Galit ito na maayos na ang kanyang buhay. Ngunit kahit papaano, umaasa siya na natupad ang hiling niya na ituring siya nito bilang anak nito. Bakit hindi mo ko magawang ituring bilang anak mo, ma? Sobrang sama ko ba sa'yo? May nagawa ba ako? Sunod-sunod ang tanong niya sa kanyang ina. Nangungulila ako sa'yo. Ipinagdarasal ko na sana isang araw pag nagkita tayo, ituring mo ko bilang anak mo. Sobrang inggit na kasi ako sa iba. Salot ka sa buhay ko. Salot ka sa buhay namin. Hindi ako magdadalawang isip na ipagpalit ang buhay mo para lang sa pera. Hindi kita ituturing na anak kailanman, magpantay man ng 2 pa ako. Sorry naging anak mo ko. Siguro hindi ka ganyan kung hindi mo ko isinilang. Pero ma, alam mo ba na kahit paulit-ulit akong papiliin, ikaw pa rin ang pipiliin kong mama? Patuloy ang pag-agos ng luha ni Selena. Bakit ma?
Bakit mo nagawa sa anak mo to? Itinutok ni Selena ang kutsilyo sa kanyang puso. Magiging masaya ka ba kapag namatay na ako? Selena, don't. Please don't. Lumambot ang ekspresyon ni Calix at nagbabadya na din ang mga luha. Itigil mo na to. Umalis ka na lang. Pabayaan mo na si Selena. Masaya na kami. Pakiusap ni Calix sa kanyang ina. Pera ba ang kailangan mo? Ibibigay ko, umalis ka lang. Palayain mo na ang anak mo. Ikaw na lang ang manatili sa impyerno. Huwag mo na siyang idamay. Inalis ng ina ni Selena ang kutsilyo. Luhaan na rin ito. Manang-mana ka sa ama mong ubod ng tanga. Madiing wika nito bago lumakad na palabas ng silid. Iyakap siya ni Calix. Don't you dare do that again, Selena. Mamamatay ako kapag nawala ka sa akin. Takot na wika ni Calix. Ilang minuto pa ay tumawag na ito ng pulis. Ngunit agad namang nag-report ang pulis sa kanila na may sumuko daw na babae sa kanila. Hindi nila inaasahang inapala ni Selena ang susuko. Nilapatan naman ni Calix ang sugat niya ng first aid bago sila dumiretso sa police station. Nalaman na din ng magulang ni Calix kaya nagsisugod ang mga ito kasama ang abogado ng pamilyang Madrigal. Iha! Halatang galing sa pag-iyak ang ina ni Calix nang yakapin siya nito. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Natigilan nito nang makita ang nakabenda niyang kanang kamay. Napakasama mo! How dare you! She's so innocent! Sigaw nito sa ina niyang nakamasid lamang. Tama na po, maayos naman na po ako. Malayo po ito sa bituka. Pinakalma niya ang ina ni Calix. Attorney, ikaw na ang bahala sa lahat. Utos ni Calix sa abogado nila upang masampahan ng kaso ang kanyang ina. Nalaman ni Calix na kasabwat pala ang ex niyang si Hana sa nangyari. Ito mismo ang nag-utos sa ina ni Selena na ipapatay ang dalaga. Hindi ito mapapalampas ni Calix, kaya naman pinadalhan na agad ng warrant of arrest ang ex niya. Sandali, what's wrong? Why me? Hindi naman ako kasama sa pagtangka sa buhay ni Selena ya. Takot na takot si Hana. Dad, please do something. Pakiusap nito sa ama habang pinopusasan ng mga pulis. Napangisi si Calix. Subukan mo, Mayor. May kalalagyan ka din sa kulungan. Malawak pa, baka gusto mong samahan ng baliw mong anak. Banta niya. Labas na ako, ano man ang pinasok niya. Idaan na lamang sa legal ang lahat. Wala akong gagawing hakbang kahit anak ko pa siya. Sagot nito habang naaawang nakatingin kay Hana. No, Dad. Anak mo ko, Daddy. Please do something. Sabi ko naman sa'yo, wag mong kakantiin ang babaeng mahal ko. Sambit pa niya bago nauna nang pumasok ng kotse. Nakasunod siya sa mobil ng pulisya. Idiniretso si Hana sa presinto upang kuhanan din ng testimonya ukol sa nangyari. Ngunit matibay ang ebidensya nila dahil mismong inutusan nito ang umamin sa naging usapan. Umuwi si Calix sa bahay ng kanyang mga magulang dahil nandoon ngayon ang kanyang nobya. Dito na muna niya pinatuloy si Selena dahil alam niya na trauma ito sa nangyari. Nais niyang magabayan ito ng kanyang magulang. Calix, nandyan ka na pala. Sumabay ka na sa amin. May niluto akong merienda. Si Selena, ginawan ka niya ng cookies. Tikman mo na. Napangiti siya bago tumango. Dumiretso siya sa kusina at inabutan ng pawis na si Selena. Agad niya itong pinunasan ng bimpo. Mamaya mag-shower ka na pag nakapagpahinga. Bulong niya habang nilalagay ang bimpo sa likod nito. Sweet naman ang anak kong yan. Selena, ngayon lang namin nakita ang side niyang iyan. Panunukso pa ng ina nito. Napairap si Calix. Asa ng triplets? Tanong na lamang niya dahil miss na niya ang mga pamangkin. Nasa labas kasama ng daddy mo nakikipaglaro. Si Simon pala hinihintay ka. Nauna na silang magbukas ng beer. Ang tagal mo daw kasi. Natawa na lamang siya. Wala siyang balak uminom. Mas gusto niyang kasama si Selena. Dito lang ako sa tabi niya. Wika niya ngunit si Selena na ang nagtaboy sa kanya. Hinihintay ka na nila, sige na. Ayos na ako dito kay Mami. Nagulat siya sa tinawag nito sa kanyang ina. Hindi na ba ito naiilang? Gulat ka no? Sabi ko kasi tawagin niya na akong Mami para sanay na siya kapag kinasal na kayo. Napangiti siya bago ito hinagkan sa noo. Tawagin mo ko kapag gusto mo nang magpahinga. Bilin pa niya bago nilabas na ang mga kapatid niya. Bro, beer! Alok ni Migo bago inabot sa kanya ang beer na nasa bote. Naayos na ba bro ang kaso? What about Hana?
Tanong ni Andrew. Curious din ito sa nangyayari. Yeah, what about her? Sabat ni Simon. Makukulong silang dalawa. Gagawin ko ang lahat para tumagal sila doon. Simpleng sagot niya. Grabe pala ang mama niya, no? Andrew, marinig ka ni Selena. Simula sa araw na to, wag na nating pag-usapan ng dalawang yun. Pakiusap niya sa mga ito. Pasensya na, curious lang. So, plano ba ninyong magpakasal? Sana lang pumayag siya. Di ko pa siya matanong sa ngayon dahil sariwa pa ang nangyari. But I really want to ask her. Siguro ay kailangan ko lang ng magandang tiyempo. Paliwanag niya sa mga ito. Kakasal na nga rin talaga si Calix. 3 na kayong masaya tumiibig. While me, I feel like I'm stuck. Napairap si Migo. Natawa naman silang 3. That's why you need vacation, bro. Kinakawawa mo ang sarili mo eh. Pinapaalipin mo sa trabaho. Si Andrew ang sumagot. Naiinggit ka sa amin? Go, look for a wife. Utos ni Simon habang naiiling. Gusto ko syempre babaeng mahal ko at mahal ako. Basta mahal ko kahit hindi ako mahal. Natatawa nitong sabi. Masarap pa rin sa pakiramdam na alam mong mahal ka din niya. Sana lang kung iibig ka man, Migo, mag-effort ka at sabihin mo agad sa kanya. Gawin mo lahat para maramdaman niya na safe siya. Ikaw dapat ang magiging pahinga niya at magiging superhero. Ito ang payo ni Calix. Totoo pala na nagiging selfless ka kapag umiibig. Now I know, Simon. Salamat sa payo mo, bro. Ikaw talaga ang punong tagapayo namin pagdating sa pag-ibig. Napangisi naman ito. Malamang, yan yung unang tanga sa atin, di ba? Pambabasag ni Andrew sa seryosong usapan. Patuloy lang ang kanilang kwentuhan. Nakarami na ang mga ito. Ngunit si Calix sa hindi gaanong umiinom. Pinuntahan na niya si Selena upang ayaing magpahinga. Alam kasi niya na hindi ito maayos na nakatulog kagabi dahil iniisip pa rin ito ang nangyari. Bakit, lasing ka na ba? Mahinahong tanong nito nang makahiga na sila sa kama. No, hindi ako uminom gaano. Gusto ko lang na makapagpahinga ka na. Ayoko mapagod ka na naman. Sagot niya habang ito ay yakap. Napangiti ito. Maaari ka namang mag-inom. Hindi pa naman tayo uwi, di ba? Sabi ni mami mo, dumito na muna tayo. Si Belle rin, inalok niya ako if gusto ko raw mag-stay sa kanila. Ngunit sabi ko naman ay ayos na ako dito. Natutuwa ako nakabanding ang mami mo. Masaya ako na masaya ka, Selena. Sa tuwing malungkot ka, mas triple ang sakit na nararamdaman ko. Hindi na ako mananatili sa nakaraan, Calix. Pinili ko ang buhay na kasama ka. Pwede ba kitang pakasalan? Gusto kitang pakasalan, Selena. Nabigla ba kita? Ilang segundo kasi itong walang imik. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa buhok niya. Iminulat ni Calix ang mata niya at sinulyapan si Selena. Calix, hindi ka ba nabibigla? Tanong nito imbis na sumagot. Bakit ako mabibigla? Ikaw ang gusto ko. Wala na ako nakikitang ibang babae kundi ikaw lang, Selena. Ngunit handa ako maghintay kung hindi ka pa... Pinutol siya nito at hinagkan sa labi. Oo ang sagot ko. Sa tuwa ni Calix, napatayo siya sa kama at napatalon bago tumakbo palabas. Iniwan niya si Selena upang ibalita sa lahat na pakakasalan siya nito. Mami, pakakasalan ako ni Selena. Malakas na ipinamalita ni Calix ang pagpayag ng nobya. Oh, magandang balita yan. Bukas ay dapat magplano na tapos magtulong-tulong para sa kasal. Ikakasal na nga talaga siya. Natutuwang wika ng ama niya bago siya nito tinapik sa balikat. Si Migo na lang ang single sa inyo. Ngunit gaya ninyo'y baka bukas makalawa. May babae na rin itong ipakilala sa atin. Matatanda na ang mga anak mo. Hindi na nakakagulat na sunod-sunod man silang nag-aasawa. Wika pa ng kanyang ina. O iha, pasensya na. Napakaingay nitong si Calix. Hindi mapigilan ng tuwa dahil pumayag ka na daw na magpakasal. Ito at ibinabalita sa aming lahat. Natatawangin na ni Calix nang sulyapan nito si Selena na sinundan pala siya. Ikaw talaga, Calix? Nahihiya si Selena. Ngunit ano bang nakakahiya? Proud na proud nga siya na ikakasal na sila. Hinawakan niya ang kamay nito. Gusto kong malaman nilang lahat na ikakasal na tayo because I'm so happy and I'm proud. Ngumiti ito sa kanya. Sige na, pahinga ka na. Bukas na lamang natin ituloy ang pagsasabi sa kanila maging kina Belle. Sa ngayon gabi na kasi, nakakaistorbo na tayo. Awat ni Selena. Mami, pasensya na po.
Isinara na nito ang pinto sa silid ng magulang niya bago siya hinila pabalik sa silid nila. Calix, magpahinga ka na. Bukas ay maaari nating ikalat sa kanila. Ngunit sa ngayon kailangan muna nating matulog dahil gabi na. Huminahon si Calix at sinunod naman siya nito. Napangiti si Selena nang pagmasda ng maamong mukha ng nobyo. Nakatulog na rin ito sa wakas. Ilang oras din bago ito makatulog ng mahimbing. Dinadaldal kasi niya ito at talagang napagkwentuhan pa nila kung anong team ang nararapat para sa kanilang wedding. Napakaswerte ko kasi ibinigay ka sa akin. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin. Hindi ka naging malupit sa akin. Hinaplos ni Selena ang buhok nito habang kinakausap si Calix kahit tulog na. Hindi ako magsisisi na pinili ko ang makakasama ka. Hindi ko itinuloy ang plano kong pagwakas sa buhay ko dahil ipinadama mo sa akin na may kwenta ang buhay ko. Hinagkan ni Selena ang noo nito bago umalis sa kama. Inilabas niya ang litrato na itinatabi-tabi pa man din niya. Oras na nga yata talagang magsumuko sa paniniwalang magbabago ang kanyang ina. Nilukot niya na ang litrato at nilagay sa basurahan. Hindi na siya asa. Tapos na siyang maniwala na darating ang isang araw na maayos na siya nitong itrato. Bukas pa rin naman ang pinto niya para sa pagpapatawad dito. Ngunit hindi niya na paaasahin ang sarili. Maagang nagising si Selena. Tumulong na siya sa ina ni Calix na maaga ring naghanda para sa almusal. Iha, bakit ang aga mo? Matulog ka lang. Ipahinga mo yung sarili mo. Gusto ko pong tulungan ka mami na maghanda ng almusal. Mabilis niyang sagot. Napakasipag mo talagang bata ka. Sige na, ikaw na lamang maghanda ng mga kutsara at mga plato. Mabilis niya itong sinunod. Masayang masaya si Calix na pumayag ka na magpakasal kayo, iha. Wala naman pong dahilan para hindi ako pumayag. Patuloy ang kwentuhan nila ng ina ni Calix habang si Calix nagising na wala na si Selena sa tabi niya. Bumaba siya agad nang makapaghilamos. Dinatnan niya ang ina niya at ang kanyang nobya na nag-aasikaso sa kusina. Good morning. Bati niya sa dalawa. Ngumiti lamang ang mga ito bago nagpatuloy sa ginagawa. Let's eat. Tabi si Calix at Selena. Masaya silang kumakain ng breakfast nang biglang magsidatingan ng mga kapatid niya at siya ay ginulo. Balita ko ang saya-saya mo daw kagabi ah. Si Andrew ang unang nagtanong. Bro, ganyan din ako nung sinagot ako ni Julina. Inirapan lamang ito ni Calix. Just eat. Utos ni Simon. Congrats. Tumango pa ito sa kanya. Siya naman ay napatango din. So when is the wedding? Tanong naman ni Migo. This whole month pag-ayos na. Then after matapos lahat, kasal na agad, once na may date na. Sagot niya rito, painom ka na, kantsaw ni Andrew. Umiiwas ako sa pagiging palainom, ayoko makasanayan yun. Tanggi niya bago nagpatuloy sa pagkain. Matapos lang sa almusal, inaya niya si Selena na mamasyal muna. Sila lang muna upang masolo niya ang nobya. San ba tayo pupunta? Hindi ba't dapat ay nasa bahay na lang tayo? Nandoon pa naman sila Julina. Napasimangot si Calix. Ayaw mo na ba ako makasama? Marunong ka nang magtampo? Hindi naman sa ayoko, pero sayang naman kasi balak sana naming magbanding ng mga girls. Ako muna, sa akin ka muna. Oo na, sige na Calix. Bumalik ang malawak ng ngiti ni Calix bago pinaandar ang kotse. Gusto kasi niya na bago sila maging busy, makapagbanding muna silang dalawa. Panigurado kasing magiging busy na sila dahil sa kasal nilang hinahanda. Love, tawag niya sa nobya. Love na ba ang nais mong tawagan natin? Tumango si Calix. Ano palang hiling mo? Gusto ko may pinaglilibangan ka, love. Kasalukuyang nasa park sila, hawak ang kamay na naglalakad. Hilig ko? Ano nga ba? Sa tingin ko, mga bulaklak ang hilig ko dahil noong bata ko, sila ang nakakapagpatahan sa akin. Ang bulaklakin na tanim ko noong bata pa ako. Napangiti si Calix. Love, magpapagawa ko ng malaking garden sa mansyon. Ha? Hindi na kailangan. Maaari naman ako magtanim sa paso. Pero hindi niya nais na magtiis ito sa maliit. Love, hayaan mo na akong spoiled ka. Gusto kong ibigay ang lahat sa'yo. I love you, Selena. Ngumiti si Calix bago nilabas ang box na pinaglalagyan ng singsing bago siya lumuhod. Ito talaga ang dahilan kung bakit nais niyang ilabas si Selena. Maaari ko bang isuot sa iyo ito? Tumango naman ang nobya. Isinuot ni Calix ang singsing bago hinagkan ang kamay ni Selena. Mahal kita.
Tumayo si Calix at muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Sa 3 linggo na paghahanda para sa kasal ni Selena at Calix ay sa wakas, ngayon na ang araw na pinakahihintay nilang dalawa. Si Calix ay kabado, ngunit ubod ng saya na ikakasal na siya sa taong mahal niya. Bro, ayos ka lang? Ganyan talaga. Si Simon ang nagtanong sa kanya. Si Selena ba nandyan na? Tanong niya. Bro, wala pa baka padating na. Ilang minutes pa naman bago mag-start. Don't worry about her. Safe naman siyang makakarating. Bodyguards ba naman ang 2 mokong mong tauhan? Si Andrew ang sumagot. Bro, goodbye na sa pagiging single. Boring life ka na gaya nila Andrew at Simon. Sabat naman ni Migo. Napairap siya dito. Mararanasan mo rin to. Nahawa na ata siya sa palaging sagot ni Simon. One day, mababaliw ka din sa pag-ibig, katulad namin. Sure, pero not now. Vacation muna ako. Hahanap ako ng chicks doon. Pasasayahin ko ang mga araw ko na nandun ako at uuwi akong single. Gets nyo? Ilang taon ang magiging pagitan bago ko mag-asawa. Depensa ni Migo sa kanila na tinawanan lang nilang 3. Samantalang si Selena naman, last minute na nakarating dahil sa traffic. Sumakit pa ang ulo niya sa 2 tauhan ni Calix na panay ang bangayan sa daan dahil nga late na siya. Dumiretso na si Selena sa entrance at pagbukas ng pintuan, madahan siyang lumakad. Naramdaman niya ang kabatang saya. Napatingin siya sa mga tao bago binaling ang tingin sa taong magiging forever niya. Ang taong nagbigay pag-asa sa kanya at nag-ahon sa kanya sa impyernong buhay. Si Calix na hindi niya pagsisisihan na pinili niya at pinagkatiwalaan. Unti-unting umagos ang luha ni Selena. Sayang lang at hindi na ito nasaksihan ng ama niya o ng lolo't lola niya. Ngunit masaya pa rin si Selena na kahit wala ang mga ito ay kinaya naman niya. Sa tulong na din ng pamilya ni Calix at especially si Calix mismo. Narating niya ang huling hantungan at inabot ang kamay ni Calix. Narinig pa niya ang sinabi nitong wag siyang umiyak, ngunit ito ay umiiyak na rin naman. I love you so much, Selena. Bulong pa nito bago sila humarap na sa magkakasal sa kanila. Natapos ang wedding ceremony at dumiretso na sila sa venue ng celebration. Bongga ang wedding, ngunit ang mga bisita ay pili lang at talagang mga kaibigan o kakilala lamang. Masayang inasikaso nilang mag-asawa ang mga bisita hanggang sa maghating gabi na. Para naman sa honeymoon nila, pinili nilang mag-asawa na wag nang umalis pa para lang sa honeymoon. Nais ni Selena na sa mansyon na lang sila upang ang mga araw ay masave pa nila at maigawa na lang para sa gustong ipagawang garden ni Calix. Love, pahinga na tayo. Bulong ni Calix sa kanya. Sa mukha nito ay pagod na ito. Napangiti naman siya at nagpaalam lang saglit sa mga bisita bago umakyat sa silid nila. Nahiga sila matapos makapagpalit. Yakap siya ni Calix at ramdam niya na ngayong gabi ay maisusuko na talaga niya ang kanyang sarili kay Calix na ngayon ay ganap na niyang asawa. Ilang minuto pa, siniil na siya nito ng halik at wala namang pag-aalinlangan si Selena na isinuko niya ang sarili. Hindi siya magsisisi at hindi magsasawa. Dahil ang taong katabi niya ngayon sa kama habang ibinibigay ang kanyang sarili ay ang taong makakasama niya habang buhay.